Alright, so again, gentle po natin, wag ho natin kalalimutan. Parents, please motivate your children to attend. Ang atin pong gentle, it will be of great help for the young people to know and discover yung kanila pong being. Okay, so hindi po lamang ito pang kabataan, pwede rin po ito para sa mga young professionals. And 35 years old ho, 13 to 35. Okay. Paano kung mukhang 35 lang? So, please come and join us sa conference po nito. Alam ko po na hindi ho ninyo pagsisisihan dahil malaki po ang maitutulong nito. We will be helping your children in discovering yun pong kanilang pong being dahil once we know our being, napakadali po nating i-swak yung sarili po natin sa mga bagay-bagay na nais pong ipagawa ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? Madalas, hindi po kasi natin alam ano ba yung ating being. Ano ba yung kaya natin gawin, ano yung gustong-gusto natin gawin, saan kaya tayo magiging effective, saan po kaya tayo magkaroon ng fulfillment in life in accordance with the perfect will of God. So through this conference, your young people will come to discover their being. At kapag na-discover po nila yung being po nila, napakadali po nilang mag-operate according to the perfect will of God in their lives. Can I hear amen? Marami po tayong mga naririnig. Teka muna, aalis muna ako, lalayo muna ako sa barkada, lalayo muna ako sa pamilya, hanapin ko muna ang aking sarili. Nakarinig na po ba tayo ng ganon? At babalik, hindi pa rin po nila nakita ang kanila pong mga sarili. Ang tawag po doon ay nawawala sa sarili. Okay? And a lot of young people today, they are doing things na hindi po nila gusto pero nagagawa po nila. Bakit? Sapagkat ito po yung problem ng atin pong kasalukuyang henerasyon. They are so hard to identify their being. So, ito pong conference po nito will help the young people know kung ano po ba ang being nila at kapag sila po nagawa nila, yung pong discovering of their being ay alam ko po na ang mga anak-anak po natin, ang mga kabataan po na inaalagaan natin, mga anak man natin, kamag-anak natin, o sino man sa mga young people po natin, even the young professionals, they will live in accordance with the perfect will of God at sila po ay magiging fruitful sa kanila pong mga buhay. Amen. Okay, so last week, nagkaroon po tayo ng couples camp in Tugigaraw, February 20. After po ng atin pong couples camp dito, kami po ay pumunta ng Claveria at nakakatuwa ang kanila pong ginawa. Talagang yung pong kanilang venue ay parang ang sarap magpakasal ulit. Tapos, mas bongga pa yung kanilang ginawa. Naka-catering pa sila. Okay? At ang dami po tayong mga testimonies na tinanggap na strengthen ang kanila pong pag-aasawa. So I was so blessed nung nandun po ako. At nung 25 ang Claveria, 27 we are in Kabugao. At nakakatuwa po doon dahil ang dami pong mga mag-asawa, yung pong mga husband nila, they are working. Yung isa po ay PSG pa, nagtatrabaho sa Malacanang, kinakailangan niyang mag-absent at umuwi just to attend yan pong couples camp. At marami po ako mga tinanggap na mga reflections from them. Sabi nung isa, Pastor, malapit na mabankrupt ang aming pagmamahalan na mag-asawa. But because of the couples night, we were able to, nakabawi daw po sila. At sila po'y nangako na magpapatuloy ang kanila pong watering and fertilizing of their marriage. So, brothers and sisters, palakpakan nga po natin ang Panginoon for the very successful couples night at sa March 27. March 14, aalis po kami, papunta po kami ng Bacolod. Dahil mag-anniversary po ang ating mga Visayas churches. So after po ng kanilang anniversary,
ay meron po kaming gagawing 2 days couples camp. At aatenan po ito ng hindi naman masyadong marami, but a few couples coming from Bacolod and Hinigaran. Please pray that it will be a very successful one na mai-deliver po natin yung message na nais po ng Panginoon, especially about couples enrichment, dahil need po ngayon ng atin pong church, hindi lamang ng church but the community, na maunawaan po ang kanila pong rason kung bakit po sila nagsipag-asawa. Kasi sa mga panahon po ngayon, ang dami pong nagsasamang mag-asawa for the sake of the children. Wala na po doon yung vision na nagmula sa Panginoon na ang kanila pong pagsasama kalooban ng Diyos. Na ito po ay kinakailangang dalhin doon po sa paanan ng Panginoon. So, this camp, nagaganapin po ngayong March sa Visayas. Mangyayari po ito towards year-end dito po sa Tugigaraw. Okay? Magkakaroon ho ng 2 to 3 days yata. 3 days most at most. Wala pa po kaming isang schedule, pero gusto po namin i-schedule ang couples camp dito po sa Tugigaraw. At aatenan po ito ng maraming mga couples coming from our daughter churches. And I want to encourage every couple, please prepare yourselves. Okay? Maghanda din po kayo ng inyo pong finance. Mag-ipon-ipon na po kayo dahil gagawin po natin ito malapit sa dagat. Okay? Ayaw ko po na dito sa Tugigaraw gaganapin. Baka magkatampuhan, madali lang umuwi. So maganda ho, kidnapin namin kayo. Dadalhin namin kayo sa medyo malayo-layo. At because it is malayo pong diferensya ito doon sa couples night na ginawa natin. It's a couples camp. Okay? Limutin mo na ang mga anak. Gusto ko pang mag-concentrate ang mga mag-asawa sa inyong dalawa. At magkakaroon po tayo ng troubleshooting. Sabihin nga po ng mga mag-asawa, uy, magkakaroon ng troubleshooting. Dahil alam ko po na ang buhay mag-asawa, it's not a bed of roses. Marami pong mga tinik na dapat po nating tanggalin at kinakailangan pong hilumin ang mga sugat, and we will do this pagdating po ng year-end. So, bakit po in-schedule ko ng year-end? Para yung next year, 2027, it will be a new year for every couple ng 611. Amen? So, please pray and be ready. Okay? Mag-ipon-ipon na po tayo pa konti-konti sa ating alkansiya. Ewan ko si Claire, nag-iipon na yata si Claire para sa aming registration. Okay, so are we all excited with the Word of God? Let's open our Bibles in 1 Kings chapter 19, verse 19 to 21. 1 Kings chapter 19, verse 19 to 21. Sabi po ng Bible, so Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen, and he himself was driving the 12 pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. 20. Can we read it aloud? Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye, he said, and then I will come with you. Go back, Elijah replied, what have I done to you? 21. So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his attendant. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po'y manalangin, Lord, may you bless your word na amin pong papag-aralan ngayon. Bless every ear that will receive your word. Give us a listening ear. And today, Lord, also give us an obedient heart. That whatever we receive today, Panginoon, may we be very obedient of doing it dahil wala po kaming ibang pangarap, kundi po ang mag-glorify ka sa buhay namin.
Bless the words na amin pong pagbubulay-bulayan ngayon. Dalangin ko, Ama, may you fulfill the desires of your people now. At ayan mo nga po, Panginoon, ang pangalan mo ay maitaas sa aming kalagitnaan habang inaaral po namin ang iyong mga salita sa araw po na ito. In the name of Jesus, and everyone will say, Amen. The call of Elisha, the deep and wide commitment. Gusto ko pong aralin nating mabuti. Ito pong mga talata, 3 verses lang naman po ito. Pero dito po natin makikita, yun pong kung gaano kalalim, gaano kalawak yung commitment ni Elisha nung siya po ay tinawag at pinili ng Panginoon. Now, brothers and sisters, in this topic, makikita po natin yung pong the immediate obedience and the radical sacrifice at saka yung transition kung paano si Elijah ay naging prosperous na servant ng Panginoon. Si Elisha ang nagsabi, I want a double portion of anointing. Can I hear amen? Sabi nga po natin, double portion of God's anointing. Si Elijah na kanya pong amo ay meron pong anointing. Si Elijah na ginamit ng Panginoon para ipahayag, i-deliver ang message kay Elisha, meron po siyang great anointing. Pero si Elisha, nung siya po ay tinawag ng Panginoon, ang kanyang pangarap, a double portion of anointing. Can I hear amen? Siguro tayo, kung gusto po nating humingi ng blessing sa Panginoon, we want a double blessing. Can I hear amen? Ilan ang excited ng double blessing? Lift your hands, please. Okay. Lahat po tayo, we are all excited of overflowing, double blessing. And you know, brothers and sisters, makikita po natin, aaralin po natin ito, the deep and wide na commitment nung tao kung bakit tinanggap po niya yung kanya pong double blessing. So in this topic, my brothers and sisters, makita po natin, gusto ko pong pansinin nating mabuti. Paano naganap? Paano nangyari? Ang lahat ng bagay, lalong-lalo na po ang pagkakatawag ni Elisha. In your notes, nilagay po natin dyan, the unexpected call. Sabihin nga po natin, unexpected call. Pag sinabi pong unexpected, hindi mo inaasahan na pipiliin ka ng Panginoon. Alam nyo, pinakamatindi sa lahat sa buhay po natin, yung tayo po ay nabulaga na meron pong gagawin ang Panginoon sa buhay po natin. Okay? At si Elijah nung panahon na siya po ay tinawag ng Panginoon, di niya naman ina-expect. Okay? Nag-uusap ang prophet na si Elijah at saka ang Diyos, hindi po kasama sa usapan, hindi po kasama sa pag-uusap si Elisha. Are you still with me? Alam niyo po ba na nagpaplano ang Panginoon, meron siyang kinakausap na pinag-uusapan nila ay yung plano ng Panginoon sa iyo na hindi mo alam. At alam ho ninyo, ito po yung nakakatuwa dahil nagpapatunay lamang yung sinasabi po ng Jeremiah chapter 29 that God has plans for us. And His plans, we do not know it. Can I hear amen? Sabi mo nga sa pagkatabi mo, may plano ang Panginoon sa iyo. At ang plano niya, hindi mo alam. Kaya madalas in our lives, we are doing our own thing because we do not know. Ano ba plano ng Panginoon sa atin? At alam niyo, nakakatuwa pong nangyari kay Elisha dahil unexpected na siya po ay tatawagin, pipiliin. Now, pwede bang basahin natin, balikan natin yung verse 15 ng chapter 19? Can we do it? 15, can we read it?
The Lord said to him, "Go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael, king of Aram." Sino po yung kausap niya? Si Elijah. Now, verse 16. "Also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel. And then, anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel Meholah, to succeed you as prophet." Si Elijah, inutusan ng Panginoon, okay, i-anoint mo si ganitong tao, gawin mo siyang king. Pagkatapos, ang sabi ng Panginoon kay Elijah, Elijah, i-anoint mo si Elisha, siya ang papalit sa'yo. Walang bispiras, walang pasabi, walang nagchismis sa kanya. Pero yan ang plano ng Panginoon. Now listen, church, kung kayo, isa kang established na prophet, pagkatapos tinawag ka ng Panginoon, halika nga rito, i-anoint mo si ganitong tao, siya ang papalit sa'yo. Para bang tatadyakan ka na, aalisin na sa'yo yung mantle, pagkatapos ibibigay sa isang tao, how do you feel? But can we question God? Pwede ba nating questionin ang Panginoon sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pagpaplano? Wala po tayong masasabi dyan. Dahil ang Panginoon ay ang Panginoon. So sinabi niya sa verse 16, anoint Elisha. Can we read? Pwede mo ba natin sabay-sabay basahin yan? And anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel Meholah, to succeed you as prophet. Ang Panginoon, kompleto po ng detail. Baka marami pong Elisha dun sa lugar nila. And very specific ang Panginoon nung sinabi niya, si Elisha, na anak ni Shaphat, na taga-Abel Meholah, pati street, kanyang alam. Dahil hindi po pwedeng magkamali ang Diyos kapag siya merong ipagagawa. He knows your exact name. He knows your address. And He knows everything about you. At ang nakakatuwa doon, ang i-anoint po pala ni Elijah, ay tao na papalit sa kanya. Wow! Gaano po kaya ito kasarap? Gaano kaya ito ano kaya dating kay Elijah nung sinasabi na yan? Now, verse 17. 17. Can we read it? Jehu will put to death any who will escape the sword of Hazael. And Elisha will put to death any who escape the sword of Jehu. Afu anima ba? Yung isang tao na walang kamalay-malay, gagawin pala siyang, alam mo yan, very special ang kanyang role. Kusitsero, magsasaka, farmer si Elisha. Pero ang plano ng Panginoon sa kanya, papatay siya ng kalaban. Kung ikaw, magsasaka ka naman, yan ang master mo. Alam mo kung kailan darating ang ulan. Alam mo kung kailan maaraw. Pagkatapos ng pinaplano pala ng Panginoon sa iyo, gagawin kang eliminator. Gagawin ka palang, how do you feel? But that's the plan. Now, verse 18. Yet I reserve even 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and all those mouths have not kissed him. Kapatid, nung tumawag ang Panginoon at meron siyang gagawin, hindi lamang si Jehu, hindi lamang si Elisha. Sabi mo nga sa katabi mo,
may 7,000 pa. At alam nyo, ito po ang patunay na lahat po tayo, we have a calling. Can I hear amen? Ang bawat isa sa atin ay meron pong pagkakatawag. Whether you believe it or not, God prepared something for us. You do not know. Dahil nung tinawag ka, meron pong purpose ang Panginoon. Ngayon, balikan po natin. Yung point number 1 po natin mga kapatid, unexpected call. Si Elisha, tinawag siya as a prophet. Pero hindi po siya lumaki sa simbahan. Hindi po siya lumaki sa templo. Hindi siya anak ng pare. At hindi po siya anak na naglilingkod sa temple. Isa po siyang successful farmer. Sabihin nga po natin, successful farmer. A marketplace person. At hindi lamang siya tao sa marketplace, pero successful siya. Bakit mo nasabi, pastor, na successful na farmer? Si Elisha. Ang mga nag-aararo nung araw, 2 cow lang ang pwede nilang gamitin. Pero si Elisha, 12. Kumbaga, si Elisha na farmer, high-tech ang kanyang ginagawa. High-tech ang kanyang farming. Do you get this point? Can you imagine a farmer na 12 ang kanyang ginagamit, sabay-sabay na nag-aararo? Sobra po yan. I mean, hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Ang ordinary farmer, 2 yoke. 2 oxen lang ang kanyang pwedeng gamitin. Pero si Elisha, 12 ang kanyang ginamit. So kung ordinary ang pag-uusapan natin kapatid, times 12 ang kanya pong kayamanan, ang kanyang influence as a farmer, ibig sabihin, extraordinary farmer si Elisha nung panahon na yan. And you know, brothers and sisters, tinawag siya. Nung sinabi po ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka, i-anoint mo si Jehu, i-anoint mo even si Elisha. So sabi po ng verse 19, so Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. Ano sabi po doon? He was plowing with 12 yoke of oxen and he himself was driving the 12 pair. Natagpuan nga niya. Nakita ni Elisha. Nakita ni Elijah si Elisha. At ano kanyang ginagawa? Siya ho ay nag-aararo. So nung nakita po ni Elijah si Elisha, ano sabi po ng Bible? Elijah went up to him and threw his cloak around him. Listen to this. Pinapunta ng Panginoon si Elijah para i-anoint si Elisha. Siya ang papalit sa kanya. Can I hear amen? Sabihin nga po natin, papalit kay Elijah. At nung nakita po niya si Elisha, siya ho ay busy na nag-aararo. Lumapit si Elijah sa kanya. Anong sinabi niya? Hindi niya tinanong, ikaw ba si Elisha? Ikaw ba si ganito? No. Immediately, he threw his cloak. Hindi po niya hinagis, kundi inilagay sa kanya yung kanyang balabal. At sapagkat na-identify niya, nakita niya yung tinawag ng Panginoon. And Elijah went up to him and threw his cloak around him at dinamaitan po siya. Kapatid, kaibigan, it is an unexpected call. Isa kang farmer. At hindi po yun kinakailangan gumamit ng cloak nung mga panahon na yan, pero ginawa at ibinigay po sa kanya. Kaya nga po, unexpected ang pagbibigay ng lahat ng bagay sa kanya, especially his calling. It is a symbol na itatransfer ang responsibility ni Elijah kay Elisha. And you know, my brothers and sisters,
God called Elisha in a very unexpected time, a very unexpected way. Tinawag siya ng Panginoon. At sabihin mo nga sa katabi mo, tatawagin ka rin ng Panginoon. O tinawag ka ng Panginoon. Unexpected. Okay? Magugulantang ka na lang. Kaya nga, madalas tayo, pag tayo po'y tinawag ng Panginoon, madalas ang sagot po natin, Lord, bakit ako? Bakit ako? Di ba lahat naman ng tinatawag ganyan, bakit ako? Pag tinawag ka ng nanay mo, di ba madalas sagot mo, bakit ako? Lalo na kung hindi mo alam kung bakit ka tinatawag, unexpected. Kayo na nasa marketplace, kayo po na nagtatrabaho sa mga offices. Pag tayo tinawag ng boss natin, di ba nagugulat tayo, bakit ako? Kaya blessing o hindi, the question is always, why me? It's a common reaction kapag tayo po ay tinawag unexpected. But brothers and sisters, I want to remind every one of us, God is calling people, and He keeps calling people unexpected. Si David, paano mo masasabi na hinihanda na siya ng Panginoon samantalang siya ang pinakabata sa kanilang magkakapatid? Pero tinawag po siya unexpected. Can I hear amen? Can I hear amen? Kaya alam nyo, yung may mga calling, hindi po nila pinagandaan yan. Nagugulat lang sila, tinawag sila. Kaya kapag tinawag yung mga hindi po nag-e-expect, yung mga nag-e-expect, masama loob. Bakit hindi sila tinawag? Cain tsaka si Abel, napansin po ba natin? Si Cain, expected niya na matutuwa ang Panginoon sa kanya. Pero hindi eh. Kay Abel. Kaya minsan natutuwa ako doon sa motto ni Jen, huwag kang umasa, mabibigo ka lang. Dahil kung tinawag ka, tatawagin ka ng Panginoon. Can I hear amen? Kung saan mo ina-expect na doon ka ilalagay ng Diyos, madalas hindi ka doon ilalagay. Because calling ay galing sa Panginoon at hindi po yon galing sa atin. So, an unexpected na pagkakatawag sa kanya. Pero ano po ang nangyari kay Elisha? Pagkatapos nilagay kay Elisha yung balabal, ano sabi po sa verse 20? Verse 20. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Elisha then left his oxen. Kasalukuyan po siyang nag-aararo. 12 na araro ang kanya pong ginagamit. Pagkatapos biglang dumating ang isang istorbong tao. Pero ano sabi pa ng Bible? Sumunod si Elisha sa kanya. Anong sabi ni Elisha kay Elijah? Let me kiss my father and mother goodbye. Pwede ba akong magpaalam sa aking mga magulang? Anong sagot ni Elijah sa kanya? Magpaalam ka. Magpaalam ka. Go back at magpaalam ka sa mga parents mo. And you know, my brothers and sisters, in your notes nilagay po natin dyan, it is a radical surrender. Kapag tayo po ay tinawag ng Panginoon, paano po ba tayo tumutugon? When God is calling us, paano po ba tayo tumugon? Paano po tayo mag-react? For Elisha, it is a radical surrender. Nung pinili at tinawag po siya, sumunod po siya at kakaiba ang kanyang pagsunod. Yan lang ang kanyang pakiusap. Pwede ba akong umuwi, magpaalam muna sa aking tatay at nanay?
And so Elijah answered, "Go back." Elijah replied, "What I have done to you?" 21. So Elisha left him and went back, and he took his yoke and oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and become his servant. Paano nag-react si Elisha? Ang sabi niya kay Elijah, "Sige, susunod ako sa iyo pero magpapaalam muna ako." Pero bago po siya umuwi at magpaalam, anong kanyang ginawa? Sinibak po niya lahat yung kanyang ginagamit na araro at mismo yung kanyang ginagamit na oxen, na baka na kanyang ginagamit na pang-araro, pinapatay niya. Pagkatapos niluto, kinain, nag-celebrate po sila. Sabi nga po natin, nag-celebrate. Sino kasama niya nag-celebrate? Yung mga kasama niyang mga nagsisipag-araro. And they celebrate, they ate and celebrate together. Hallelujah. Ito po ang tinatawag na isang radikal na surrender. Hindi ka lamang sumuko, hindi ka lamang sumunod. Pero alam mo niyang ginawa? Niluto niya yung mga baka na gamit niya. Pinatay niya. Pati yung kanyang gamit na araro, yun ang ginamit niya na panggatong. Alam niyo kung bakit? Sapagat alam niya, tinawag siya ng Diyos. Kung iiwanan niya lamang yung baka niya at yung araro niya, kapag nasaktan siya, hindi siya naging comfortable sa bagong calling na ibibigay ng Panginoon sa kanya, babalik siya ulit. Can I hear amen? Babalik siya ulit. Dahil merong always reservation in the hearts of men. Every time na tayo po dinadala ng Panginoon sa isang bagay, pinopromote po tayo, meron po tayong reservation. And remember, my brothers and sisters, every time na meron po tayong reservation, wala pong faith doon. Kawalan ng pananampalataya. Yun pong sasabihin natin, "Sige Lord, sunod ako sa iyo." Pero hindi po natin iiwanan ng lubusan kung saan tayo nang galing. Bakit? Sapagkat at the back of our mind, babalikan natin ang lahat ng iyon. At alam nyo kapatid, sa mga araw po na ito, yan ang tanging isa sa mga dahilan kung bakit ang hirap pong mag-move on ng bawat anak ng Diyos na meron pong calling. It's all because of their double-mindedness na hindi sila ibe-bless ng Diyos. And they always go back kung saan po sila nang galing. At alam nyo kapatid, kaibigan, yan ang dahilan kung bakit even receiving our double portion of God's blessing ay hindi po natin natatanggap. At dyan din po nagpapatunay, gaano ka ba ka-committed sa calling? Gaano ba tayo ka-committed? We always appreciate the deep and love ng pagmamahal ng Panginoon. Pero ano naman yung deep and wide sa side po natin? Paano mo ipakita? And you know, we need to have yung katulad po ng ginawa ni Elijah, radical surrender. Sabihin nga po natin, radical surrender. Pag sinabi pong radical surrender, hindi basta surrender ito. It is a radical one. Above normal na surrender. Can I hear amen? Can I hear amen? Mahal kita, sabi doon sa asawa mo, pero may crush ka pa kasing iba. Tapos mag-umpisa ka manligaw. Nung hindi ka tinanggap, okay lang. Ha? Kasi meron pa namang si Aida o si Lorna o si Pe. Alam nyo kapatid, napakahalaga po na maintindihan natin kung paano ginawa ni Elisha mga bagay po na ito. Radical surrender. Burning the plows, Elisha destroyed his tools and sacrificed his oxen to feed the community. Dahil
ito po in celebration of the higher calling, iiwanan niya ang kanyang pagiging farmer at siya po ay magiging propeta, tagapagsalita ng Panginoon sa mga tao. Representative of God to the people and representative of people to God. It is a higher calling. Can I hear amen? So, a radical surrender na nagsasabing irrevocable yung kanyang commitment. Susunod ako sa iyo, Elijah. Wala na akong babalikan, ano man ang mangyari. Susunod ako sa iyo sapagkat wala na akong babalikan. Alam mo yung sinabi niyang, magpaalam lang ako sa nanay at tatay ko. Nagpaalam siya. Alam mo yung pagpapaalam na yon, yung sasabihin niya, susunod na ako sa Panginoon. My priority, my top priority will be God at hindi na ang aking mga magulang. Hindi na yung kanyang business, hindi na po yung kanyang career. Kaya po sinasabi natin, radical surrender. Pangatlo na nilagay po natin sa inyo mga notes, mga kapatid, kaibigan. The path of service. Naintindihan ba ni Elijah yung paglilingkod na kanyang gagawin? Being a successful farmer. Hanga basta-basta nga farmer. High-tech isu na nga farmer. Okay. Kung 12 ang kanyang ginagamit na araro, gaano kaya kalaki ang kamalig ni Elisha nung panahon? Okay. Tinawag siya sa tugatog ng kanyang tagumpay na pagiging farmer, mga kapatid, kaibigan. Tinawag siya. Ano yung pagkakatawag? To become Elijah's servant. To become Elijah's servant. Sabi nga po natin, Elijah's servant. 12 na cow ang kanyang ginagamit. Siguro ang laki ng kwan nito, ang laki ng barn niya. Okay? No harvest time siguro, sa laki ng kanya pong binubukid ay ganun kalaki ang kanyang harvest. Pagkatapos tinawag ng Panginoon, ano ang kanyang gagawin? To become Elijah's servant. Anong ginagawa niya? Anong gagawin niya? Anong trabaho niya? Pag maghuhugas ng kamay si Elijah, siya po yung tagabuhos. Hello? Pag maghuhugas ng kamay si Elijah at kakain, si Elisha ngayon ang magbubuhos. Isang successful businessman. Pagkatapos yan ang kanyang gagawin, taga-prepare ng pagkain ni Elisha. Naging errand siya. Elisha, iabot mo nga yung ganito. Elisha, i-check mo nga yung attendance sa school kasi meron pong school of prophet si Elisha, taga-check ng attendance. Baka pa nga siya pa taga-ayos ng upuan sa classroom. Dating sikat na farmer, successful one. Pagkatapos ang kanyang umpisang trabaho after the calling is to become Elijah's servant. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, ikaw kaya? Gagawin mo ito? But you know, brothers and sisters, bago po niya tinanggap ang double portion of God's anointing, nag-umpisa muna po siya sa humble service ang maglingkod sa kanyang mentor. Ito po ang commitment. Gaano po ba tayo katapat sa mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Gaano tayo katapat? Now, we are all excited to receive double portion of God's anointing. Pero dun sa maliit na anointing na binigay ng Panginoon sa atin, naging tapat po ba tayo? Ulit, gusto ko pong makita. Anyone, sino po ba dito ang gusto ng double portion of God's anointing? But we believe, meron na po tayong anointing ngayon.
paano po ba natin ito ginagamit para sa Diyos? Paano po ba natin ito ginagamit para sa kapurihan ng Panginoon? Church, paano po ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Pang-apat, na in your notes na nilagay po natin dyan, pansinin po natin, the deep and wide commitment of Elijah is his immediate obedience. His immediate obedience. Elisha did not hesitate, but instantly, he ran after Elijah. Ano ho ibig sabihin nito? Demonstrating a willing heart despite of the cost. Nung tinawag siya ng Panginoon, tinawag po siya ni Elijah. Anong sagot niya? Boss, pwede bang uwi muna ako, magpaalam lang sa aking nanay at tatay? Ganun lang ho kasimple. Hindi niya po sinabi, Elijah, pwede ba? Hintayin ko munang tumanda at mamatay ang aking mga magulang bago ako susunod. Do you get the point? Hindi niya sinabi, Elijah, pwede bang tapusin ko muna itong inaararo ko? At magtanim muna ako? At makaharvest muna kami para may baon ako pag sumunod ako sa iyo? Walang ganun. Okay? Walang reasoning. Alam niya yung core values. Obedience before reasoning. One of the very reasons why we fail and always failing of receiving God's double portion, it is because of our lack of obedience. Sabi nga po natin, lack of obedience. Pag sinabing lack of obedience, wala ka nito, disobedience. Pastor, sumunod naman ako eh. But remember, delayed obedience is still disobedience. Sumunod ka nga, pero malayo na si Elijah. Sumunod ka nga, pero wala na yung tumawag sa'yo. Kapatid, napakahalaga. Our immediate obedience to God's call, malaki po ang puntos po nito for us to receive the double portion ng pagpapala ng Panginoon. Can I hear amen? Isa po sa sukatan ng deep and wide commitment natin is our immediate obedience sa calling ng ating Panginoon. So brothers and sisters, today, gusto ko pong salaminin natin ng mabuti. Paano po ba sumunod si Elisha? Paano ang kanyang ginawa? Bakit ganun na lamang na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya the double portion? Think about this. Bago pa man sumunod si Elisha, meron ng plano ang Panginoon sa kanya to accomplish great things for Israel. Can I hear amen? Can I hear amen? Na pag mawawala na si Elijah, siya ang papalit sa pwesto ni Elijah. Siya po ang magiging head ng prophets ng buong Israel. Hindi lamang prophet, pero siya ho ang mag-eliminate, ang papatay sa mga kalaban ng Israel. And that is His word. He will become a man of valor sa Israel. And church, it's all because of these things, attitude na meron po siya. Yung kanya pong immediate, one of that is the immediate obedience na ipinakita po ni Elisha. Yan ang dahilan kung bakit na-qualify siya to receive God's double portion. Can I hear amen? Number 5 in your notes, nilagay po natin dyan, prioritizing the kingdom. Sa panahon po natin ngayon, lahat tayo meron pong calling. Can I hear amen?
Lahat tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, lahat tayo may calling. Hindi ka man tinawag na pastor, pero tinawag ka naman na teacher. Hindi ka naman siguro tinawag na teacher, pero ang daming mong mga roles na sinasabi na Panginoon, tinatawag kita sapagkat ito ang kaya mong gawin to strengthen the body of Christ. Are we doing it? Alala ko one of our conversation ni Ma'am Jen. Sabi niya sa akin, Pastor, minsan kino-consider ko ang mag-full time. Si Jen ulit. Sabi niya, Pastor, kino-consider ko ang mag-full time. So nagtanong ako sa Diyos. Sabi ko sa kanya, tanungin mo ang Panginoon ko talagang tinawag ka sa full-time ministry. Sabi ko, bakit ka mag-full time? Anong gagawin mo? Para makapag-preach ako ng word. Sabi ko, hindi ka pa naman full time, nagpi-preach ka na. Oo nga, no? So, tinanong ko siya, ano ang mga dahilan bakit kino-consider mo mag-full time? Hanggang sa nagbago, sabi niya, siguro after ng aking retirement. But very clear na tinanggap ko, yung answer is that, sabi ko, Jen, hindi ka man full-time. You are doing good in your ministry. And one of your ministry na ina-appreciate namin, you work in the marketplace, and in the marketplace, you acquire wealth, and you are bringing it in the church. And you know, the very reason kung bakit nakakalayo kami sa ginagawa namin sa ministry, because of you. Because of you. Ayun na, natuwa siya dahil, minsan ho kasi hindi natin naintindihan kung ano po yung pagkakatawag ng Panginoon sa atin. Hindi ka man full-time, hindi ka siguro madalas nakikita sa stage, pero if you will function well in your calling, if you will function well in your calling, ang laki ng contribution mo so that the ministry will receive the double portion na nagmumula sa Panginoon. Amen? May isang young people po tayo. Hindi siya graduate siya ng agricultural engineering. Hindi pa siya pumapasa sa board. Pero inabsorb po siya sa isang office. And she's doing well. She's doing well. Alam mo lang ang requirement sa kanya, among bati agkararag? Marunong ka bang mag-pray? Kasi ang kailangan namin sa office, yung marunong mag-pray. Di po ba? Very funny na isa pong opisina, pagkatapos ang requirement ng isang empleyado, yung marunong kang mag-pray. At alam nyo kapatid, nakapasok po siya. The only requirement is she knows how to pray. Hindi tinanong kung engineer ba siya. Hindi po tinanong kung pasado po ba siya. Pero alam nyo, ang tinanong, the anointing ng Panginoon na nasa kanya. And every time she prays, signs, wonders, and miracles nangyayari sa office po nila. Nabe-bless ang kanila pong office ngayon. Kaya minsan wala po sa diploma yan. Sabi po ni Jen, di mo kailangang masyadong maging matalino para magawa mo ang kalooban ng Panginoon. Maging sensitive ka lang sa calling ng Panginoon. God will use you double portion ng pagkagagamit,
double portion of God's favor and blessing. Can I hear amen? Prioritizing the kingdom. At alam nyo kapatid, in our personal life, as we close, nakita po natin sa istorya ni Elisha, paano siya naglingkod? Paano siya nag-react nung binigay po sa kanyang calling? The call often requires leaving our comfort, our family, our career security para lamang masunod natin ang Panginoon. Okay? Katulad po ng pagkakatawag ng mga disciples ni Jesus. Si Peter is a professional fisherman. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Mula sa araw na ito, you will no longer fisher of man. You will no longer fisherman, but you will become fishers of man. Si Luke, nung sumunod siya sa Panginoon, isa po siyang doktor. Si Luke sa Bible, kung aaralin po ninyo ang kanyang talambuhay, isa po siyang doktor. Pero alam niyo kung ano kanyang ginagawa? Nagsulat. Lahat ng ginagawa ng mga disciples ni Jesus, isinusulat niya. Kasi si Pedro hindi po sanay magsulat. Hindi katulad ni Paul, sanay magsulat. Si Pedro, hindi po siya nagsusulat. Kasi sanay po siyang magsagwan. At alam nyo, yung doktor po nito na si Luke, siya po ang magtiyaga na nagsusulat. Can I hear amen? Can I hear amen? Ako, wala rin po akong tiyagang magsulat. Pero ang pangarap ko po sa church na ito, sana may lumabas na lahat ng aking isinasabi ay maisusulat niya at mailabas po niya sa Facebook para po mas maraming madadatnan ng preachings natin ng mga salita na pinipreach po natin. Do you get the point? Can I hear amen? Si Barnabas, nung tinawag siya ng Panginoon, hindi naman siya magaling mag-preach. Pero mayaman siya, yan ang kanyang strength. Magkasama po sila ni Paul sa ministry. Pag sinabi ni Paul, sige, tawid tayo. Alam mong role ni Barnabas? Sige, sagot ko pamasahin natin. Kaya sinabi ni Paul, hindi kami naging pabigat. Kung saan-saan kami pupunta, hindi kami naging pabigat. Una, marunong magtrabaho si Paul. Pangalawa, meron siyang Barnabas. Can I hear amen? Can I hear amen? Kaya huwag mag-isa mag-alala. Isang araw, Chris, pag nag-mission si Chris, hindi na po katulad ng araw na maglalakad siya. Dahil isang araw, merong magsasabi, Sister Chris, magmi-mission ka ba sa ganitong lugar? Sige, ipagdadrive na kita. Gamitin na natin yung aking bagong Subaru. Kung hindi ka preacher, at pinagpala ka naman ng todo, alam mo, pwede ka namang magamit ng Panginoon eh. Baka ikaw yung mag-drive. O baka ikaw yung maggusilina para doon sa preacher. At alam mo, naligtas ang maraming tao. Dahil nag-preach ang taong ito, hindi siya nakapag-preach kung hindi ikaw ang nagmaneho. Naintindihan natin? Sabi mo nga sa katabi mo, pangarapin mong i-bless ka ni Lord. Sabi mo sa kanya, double portion. Sabi mo sa kanya, dahil gagamitin ka ng Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Oh, gentle! We want our young people to grasp God's anointing, the double portion. Pero hindi na ako. Wala na ako sa 35 years old, Chris. Pwede ba akong magamit? Pwede. Bakit hindi ka mag-sponsor nung young people na walang kakayanan na magbayad at alam mo, dahil sa'yo, baka yung inisponsoran mo na yan. Yan ang maging presidente ng Pilipinas balang araw. Di mo alam? Nga naman, anong trabaho po natin? Wala akong calling, dito lang ako. We are enjoying of who we are sa isang sulok. At
you're living a very ordinary life, it's all because you didn't understand on how to obey God's calling. Can I hear amen? Marami pong mga unsung heroes in the Bible. Nung natalo na si Samson, wala na po siyang magawa dahil bulag siya. Pero meron siyang conviction, gusto kong itumba ang templo na ito para mamatay ang aking mga persecutor. Alam niyo ba kung ano nangyari? Listen, may isang bata, kinuhang kanyang kamay, pagkatapos nilagay doon sa poste ng templo. Ang batang ito, hindi nalaman kung anong pangalan niya. Hindi nakasulat. Pero naitumba ni Samson ang templo. Namatay ang mga persecutors niya. It's all because of the young boy na nagdala sa kanya doon. Can I hear a man? Sa palagay nyo, pwede ba bang tumingin kayo sandali sa akin? Tinawag ba yung batang yon? Tinawag siya. The feeding of 5 loaves of bread and 2 pieces of fish. Tama ba? Baka baliktad na naman. Okay. 5 loaves of bread. Magpapakain si Jesus ng 5,000. Wala siyang pagkukunan. Wala siyang imumultiply. May isang bata, young people, na nagsabi, oh, may baon ako. 5 loaves of bread, 2 pieces of fish. And because Jesus wants to multiply para pakainin ng lahat, yung batang yon, hindi rin naisulat sa Biblia ang kanyang pangalan. Pero nung binigay kay Jesus, minultiply ng Panginoon. Nagkaroon ng matinding multiplication. Ha? Nagkaroon ng 12 basket full. Sasabi mo nga sa katabi mo, ano meron ka? Alam mo kung i-priority mo ang kingdom ng Lord, hindi po natin po pwedeng i-imagine kung paano tayo magamit ng Panginoon. Di ka man siguro ma-recognize, but in the history ng kingdom ng Panginoon, in our generation, you have done great things for God's glory. Sumunod ka sa call, at alam mo, you will also receive your double portion. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Ngayon ho ako magsasabi ng ganito. Sa tagal ng panahon, hindi ho ako nag-preach ng ganito. Di nyo ako narinig na nagsabi ng mga ganitong bagay. Pero hindi po tayo papayag na mamamatay lamang tayo. Lilipas ang buhay natin sa mundong ibabaw po na ito na hindi natin magawa ang pagkakatawag natin sa Diyos. If you think you are not called to become pastors or ministers, preachers of the word, baka tinawag ka para ikaw ay magamit in the marketplace. Use your anointing in the marketplace. Can I hear amen? Can I hear amen? Hindi ka tinawag na magpastor, pero ang pangarap mo, gusto mong yumaman, sige, magpakayaman ka hanggang gusto mo. Pero yumaman ka, hindi dahil lamang gusto mong yumaman. Payayamanin ka ng Panginoon kasi gagamitin ka ng Panginoon para payamanin ang kanyang kingdom. Can I hear amen? Hindi yung yumaman po tayo pagkatapos, saan mo ginamit? Tuwan-tuwa tayo. Lumaki ang mga assets natin. Pero saan mo dinala? Did you prioritize the kingdom of God? Market people, listen very carefully. Maging sa inyong lahat na nakikinig ngayon online. Walang masama na tayo po ay hindi nakikita sa pulpit na maglingkod. If we are called in the marketplace, you are called to that position. Do your best to break through
and be a blessing in the marketplace. But know, my brothers and sisters, every resource na meron po tayo, ibinigay ng Panginoon sa atin dahil yan ang pagkakatawag mo, yan ang pagkakapili mo, gamitin mo para sa kingdom ng Panginoon. Because if you seek first God's kingdom and His righteousness, everything that you have, God will surely multiply it, and you will receive the double portion of God's anointing. Can I hear amen? Kung sa church nga hindi ka na magpagamit, saan ka magpapagamit? Kahit saan, pwede kang gamitin ng Panginoon. Kahit saan. But remember, gagamitin tayo ng Panginoon to expand God's kingdom. Dahil kung hindi ka magpapagamit to expand God's kingdom, the devil will use you to expand His kingdom. At pagdating ng araw, haharap tayo sa Diyos. Saan mo ginamit ang buhay? Saan mo ginamit ang resources na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo? Kapatid, kaibigan, Elisha's response challenges us to burn our plows. Sunugin na po natin yung mga bagay na nagbabalik sa atin sa sanlibutan. And eliminate the plan B. Alam niyo yung plan B? Na kapag hindi mo feel ang maglingkod sa Panginoon, babalik ka kung saan ka nang galing ulit. At alam nyo, dahil po dito, walang nakagawa, walang nakatapos doon sa calling na pagkakatawag ng Diyos sa tao. So challenge for today for all of us, burn your plows, eliminate the plan B. Kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon, sumunod ka na sa Panginoon, huwag ka nang babalik. Sabi mo nga sa katabi mo, sumunod ka na lang. Sabi mo sa kanya, kalimutan mo na yung plan B mo. And ang dami po kasi tinawag ng Panginoon, from plan A to plan B hanggang Z. At ngayon, inabot na po tayo ng senior citizen natin. Anong natapos natin sa calling natin? Anong natapos natin sa pagkakapili ng Panginoon sa atin? Anong ikekwento natin sa mga anak natin? Anong ikekwento natin pagdating ng panahon na haharap tayo sa Diyos? Church, as we close, magkaroon ho sana tayo ng full commitment sa pagsunod sa Panginoon. Magtiwala tayo na ang pagkakatawag niya sa atin kung saan niya po tayo nilagay, it is a better one. Better than the old ways na pinagdaanan po natin. At pag sumunod tayo sa Panginoon, kapatid, kaibigan, huwag mo nang isipin kung ano ang presyo nito. We will pay the price of following Jesus. Can I hear amen? We will pay the price. Katulad po ni Elisha. Kinalimutan na niya ang napakalaking farm. Nakalimutan na po niya yung 12 na araro niya. Nakalimutan na po niya yung barn na napakalaki. Nakalimutan na po niya marahil. Pati po ang family po niya, kinalimutan na niya. At sumunod kay Elijah. Hanggang sa pagtawid dun sa river. Sumunod. At alam niyo kapatid kaibigan, at the end, he received the double portion. At hindi lamang siya naging propeta. Siya ho ay pumatay ng napakaraming mga kalaban ng Israel kung bakit nagkaroon ng kapayapaan ng Israel. Kapatid, minsan kang tinawag ng Panginoon. Sumunod na lamang po tayo. Gawin natin kung ano ang pagkakatawag natin. If you are called to become pastor, be a pastor and be faithful in your ministry. Kung tinawag ka in the marketplace, be in the marketplace, but be faithful in the marketplace. Be faithful on the one who called you. Whatever calling na meron po tayo, gawin na po natin ng may katapatan. God will surely reward us. Can I hear amen? Shall we all rise? Hallelujah. Oh Lord, we bless you. Oh God,
Thank you. You are God. Ikaw ang Panginoon na pumili at tumawag sa amin. Diyos ka na hindi po nagtatangi ng tao. Tinawag mo kami sa aming mga pangalan sapagkat nais mo na kami maglingkod, Panginoon, sa iyo. Iniligtas mo kami ang tanging dahilan sapagkat mahal mo kami. At kalooban mo kami, Panginoon, na magtagumpay in our lives hanggang kami, Panginoon, ay harap sa iyo sa langit. Ito, Panginoon, ang kapangyarihan na pinagkaloob mo sa amin. Ang kami ay magtagumpay. And you have, God, given us even the power to acquire wealth, hindi lamang material na bagay, but wealth even in the kingdom sa langit. Lord, in the name of Jesus, may you give us an attentive ear, that every time you call us, may we come to understand the calling, Panginoon, kung saan mo kami tinawag. Today, if you think that you are called by God, I want you to lift your hands as high as you can. Hindi po tayo ipinanganak sa mundong ito na wala lang. Hindi po tayo nabuhay sa mundong ito without any objective. Hindi po tayo nag-exist sa mundong ito para lamang mag-exist for the sake of existence. But God had given us life. Dahil tinawag po niya tayo, pinili po niya tayo. Kaya nga po sinasabi ng banal na kasulatan, you are a royal priesthood, a chosen generation to show forth God's glory. Lord, thank you for the calling. Salamat, Panginoon, you called us in our own name. And that today, Lord, your calling, isa pong sagradong pagkakatawag, Panginoon, ang pagkatawag mo sa amin. Katulad, Panginoon, ni Elisha, pakikinig kami, susunod kami. Lord, may you give us an obedient heart that as we receive the call, katulad ng sinabi niya, Lord, allow us to go home and bid goodbye to our parents, and we will go. Katulad ng ginawa, Panginoon, ni Elisha, pinatay niya ang kanyang mga oxen. Ginamit niyang panggatong, Panginoon, ang kanyang sariling plow. A total surrender. A decision, Lord, na pinutol niya ang anumang connection niya, Panginoon, sa mundo para manatili siyang maging committed sa iyo. Panginoon, dumating nawa kami sa ganitong uri ng commitment. Ang kamumuhian namin, Panginoon, ang desisyon na babalik kung saan kami nanggaling. But Lord, we will decide ang sumunod sa iyo, tapusin ang pagkakatawag at maluwalhati ka sa amin. To the people in the marketplace, I want you to listen to this. You are called in the marketplace. And when God put you in that ministry, in that position, you will also prosper in the marketplace kung saan ka nilagay. And the very purpose is that the name of the Lord will be glorified in the marketplace. You will acquire wealth, and that wealth ay gagamitin mo to glorify God. Church, this is the promise of God, that everything we touch shall be blessed wherever we are. It is a call. It is a call. That you will become light and salt of the world. Even in the marketplace, you will become the head and not the tail. That is your calling. That is your calling. And when God promoted you in the marketplace, be the priest in the marketplace. Maybe some of us here, you are called in the ministry. You know, meron kang pagkakatawag to divide the word, to minister to the people. Be faithful in your calling.
Marahil may mga diversions na ginawa ang kaaway. But go back to the calling of God and you will surely prosper. Never mind the diversions in the past. It is done. But focus on the calling of God. For in your obedience, you will surely be blessed. Panginoon, salamat. I have delivered your word, O God, to your people. Today, Lord, I pray, send forth your Spirit and bring that word, O God, in our hearts. At hayaan mo nga po, Panginoon, steer the heart and the spirit of your people that as they have received your word, O God, I know you're expecting for results. Sapagat naghahasik ka, Panginoon, ng mga salita and that word ay babalik sa iyo, not void, but accomplish great things in our lives. Sa araw po nito, salamat. Open the eyes of your people and let them see your perfect will. Open every ear that, Lord, they will receive the word. And today, Lord, I pray, fill us with your Spirit. Can we just pray for this? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, fill me with your Spirit. Sabihin mo sa Kanya, Lord, give me the power so that I can obey, so that I can comply sa calling na ibinigay mo sa akin. In the name of Jesus. Lord God, I declare today, even those people watching online, bless them. Let your Spirit be upon them, that as they have received your word, O God, Lord, i-accomplish mo. Lubusin mo, Panginoon, ang kanila pong kagalakan. At sa araw nito, Lord, may you supply all the needs of your people. Release healing from your throne and give them the healings they need. Give them the power, O God, and give them the anointing. Panginoon, the anointing that will break every yoke in their lives so that, Lord God, in our life, magamit mo kami, Panginoon, ng lubusan. Salamat, O God. May you bless our commitment. May mga double-minded na kaisipan. But Lord, I give it the anointing to break through in the name of Jesus. May mga doubts po kami, but give us the Spirit to break through. That, Lord God, as we go out in this room now in Jesus' name, Lord, we are giving you our commitment. Lord, we will follow you. We will comply your calling. We will follow, O God, kung saan mo kami dadalhin. At Panginoon, ang aking dalangin, breakthroughs after breakthroughs, blessing after blessing, ang matatanggap ng iyong mga anak. Ingatan mo ang iyong mga anak as they go home. And Lord, bless even the homes na amin pong uuwian. Mapagpala kaming lahat habang ginagawa namin ang kalooban mo. To you we bring back all the praise, all the glory, in the name of Jesus. And everyone will shout and say, Amen. May the Lord bless you. Pwede po ba tayong kumamay ng 5 tao? The Lord will surely bless you. God bless you all.